Barangay Ginebra, on tanking mode nga ba upang makasungkit ng magandang pwesto sa 2027 PBA Rookie Draft? Samantala, may pag-asa pa kaya na makabalik ang dalawang dating prized big men ng barangay na si Greg Slaughter at Christian Stan Heidinger? At matapos maging missing in action sa EASL para sa Meralco, Justin Brownlee balik bansa na. Tuluyan na nga ba itong lalaro sa Meralco? Aray ko! Ayan nga pag-uusapan natin ngayon mga Cubs. Pero bago yan, please don't forget to like, comment at mag-subscribe na if you like this video at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating content about our favorite team, Barangay Ginebra. Dahil nga tila up and down ang conference ngayon ng Ginebra sa kartadang 3 wins at 4 losses matapos ang 7 laro sa gumugulong na Philippine Cup, may mga naglalabasan ngang opinyon na ang Barangay Ginebra ay nasa tanking mode o sa madaling salita ay sadyang pagpapatalo upang mangulelat at umasang chance na makakuha ng high draft pick sa susunod na draft. Tila hindi nga natutuwa ang maraming Ginebra fans sa hindi magandang simula ng season ng ating team. Dahil bago nga sila manalo sa Phoenix, linggo ng gabi sa score na 102-93, ay dalawang teams pa nga lang ang kinayang talunin ng Gene Kings at may ilang winnable games na bigo nilang ipanalo. Di rin nasundan ng Barangay ang kanilang impressive 30-point win kontra league-leading NLEX Road Warriors sa kanila huling laro bago nagkaroon ng game postponement na dulot ng super bagyong Uwan. Dahil sila ay pinadapa ng Converge Fiber Xers sa kanilang pagbabalik aksyon Biyernes ng gabi sa score na 96-106, kaya bumagsak sila sa ikawalong pwesto sa team standings. Pero kung iisipin nga, sa kanilang 3 panalo, tanging ang TNT Tropang Giga lamang ang masasabi nating isang formidable contender na natalo ng Ginebra. Although, maganda nga rin ang pinapakita ng NLEX ngayong season dahil sila ang nangunguna ngayon sa team standings, ngunit hindi pa rin tinitig ng lehitimong threat para sa championship ang kupunang ito. Dahil dito, matindi pa rin ang pagdududa ng mga kritiko at mga dismayadong Ginebra fans na naniniwalang dapat makatalo ang Gene Kings ng malalakas na teams upang patunayan na sila ay hindi intentional na nagpapatalo upang sumadsad ang kanilang win-loss record. Ang kaso nga lamang ay nauna na nga nakaharap ng ating kupunan ang iba pang mga powerhouse squads tulad ng Magnolia Hotshots sa season opener at sa magkasunod na laban sa Meralco Bolts at SMB na lahat ay nagresulta ng pagkatalo. Ang mga natitirang laro nga ng Ginebra ngayong elims ay kontra sa Blackwater, Terra Firma, Titan Ultra at ang inconsistent na Rain or Shine. Kaya naman kung sakaling matalo pa rin ng Gene Kings sa mga struggling teams na ito at tuluyan ngang malaglag, tama nga lang ba na isipin na nagtatanking sila ngayong season? Sa aking palagay mga Cubs ay hindi kailangang gawin ito ng ating team dahil tayo ay may malaking chance upang makakuha ng malakas na talent sa 2027 PBA Draft kahit anong mangyari. Dahil kamakailan nga lamang ay nakuha natin ang first round pick ng Terra Firma Jeep after ng trade kung saan na-involved si Maverick Ann Misi at Aljon Mariano na ating pinadala sa Terra Firma, kapalit nito. Pwede nilang gamitin ito upang makakuha ng player na pinakakailangan nila ngayon. At ayun nga ay isang batang big man. At base sa pinapakita ng Terra Firma sa kasalukuyan ay sureball na kumbaga na mataas ang ating posisyon para makapag-draft ng isang reliable big man na posibleng pamalit kay Japet Aguilar na ngayon ay 38 years old na. At sino-sino nga ba ang best big men na posibleng maging available pagdating ng next rookie draft? Isa rito ay posibleng ang high flyer mula sa Lasal na si Michael Phillips. Isang athletic 6'8 center na high motor player at malakas dumepensa. Kayang-kayang miscore sa loob ng paint at patuloy na nag-i-improve din ang mid-range at outside shooting game.
At kung siswertein pa nga at magpa-drop na rin ng 6'10" center na si Quintin Milora Brown, na ngayon na isa na ring Gilas pool member, ay talaga namang walang tulak kabigin ng options ng Ginebra between the two top caliber big men kung sa uli ay tuluyan nga nilang makuha ang top pick via Terra Firmagit. Kaya bakit pa natin kailangan mag-tank, diba, mga Cubs? Bukod pa rito, ay masyado pang malayo ang 2027 at meron pang Commissioner's Cup at Governor's Cup. At sa tingin ko, ang SMC Corporation at si Coach Tim Cone na parehong may mga proud winning tradition ay walang sapat na pasensya upang hayaang mangulelat ang crowd favorite team sa matagal na panahon. Pero sa kabilang banda ay di mo rin masisisi ang mga nag-iisip na maaaring hindi nga lamang isa, kundi higit pa ang gustong masungkit na top rookie prospect ng Gin Kings sa malalim na 2027 rookie draft. Dahil ang ilan pang matunog na pangalan para sa 2027 draft ay ang mga Gilas members na naglalaro ngayon overseas. Ilan nga sa mga ito ay mga talented guards at wings na sila Terdy Ravena, Renz Abando at Dwight Ramos. May ilan ding mga field foreign prospects na tinitignan ngayon gaya ni 2022 NCAA Division I champion na si Remy Martin at ilan pa ay sina DJ Fenner, CJ Lane at Robin Duncan. Mula sa UAAP at NCAA, nariyan ang mga pangalan ni Jerry Abadiano, Nick Cabraniero, Jake Figueroa, Jan Abate at Trin Escamis. With all the names na nabanggit, worth it nga ba kung magtatang ang Ginebra? Ano sa tingin nyo mga Cubs? Samantala, himay naman natin mga Cubs kung may pag-asa pa ba na makabalik sa Ginebra ang dalawang dating sentro ng kupunan na sina Greg Slaughter at Christian Stan Hardinger. Mga pangalang palaging binabanggit ng mga Ginebra fans, lalo at tila kailangan ngayon ng Ginebra ng big man. 4 na taong nawala sa pambansang liga at aminado si Greg Slaughter na nagkamali siyang umalis sa PBA. Pagkatapos na hindi na ito pumirma sa Northport Batang Ter noong 2021. At ngayon nga na napalitan na ang Northport, nasa kamay na ng Titan Ultra ang kanyang kapalaran dahil sila na ang may hawak ng kanyang playing rights. Sa buong PBA career ni Slaughter, meron siyang averages ng 14 points at 9 rebounds per game. Siya rin ang tinanghal na Rookie of the Year noong 2013 kung saan siya rin ang naging first overall pick. Nakasama rin si Greg sa 4 na kampyonato ng Gin Kings at naging best player of the conference pa noong 2017 Governor's Cup. 5-time PBA All-Star din ang higanteng ito bago mapadpad sa Japan B-League na papermain siya ng isang team na Rising Zephyr. At kalaunan nga ay bumalik ng Pilipinas para maglaro sa MPBL. Sa kabila ng kanyang mga career achievements, physical gift at 7-foot frame. At kahit ito ay nagsorry na sa PBA, bakit kaya hirap na hirap pa rin ito makabalik sa liga? Well, mahirap na nga magsalita mga Cubs, no? Pero for sure, there is something here that more than meets the eye. At alam ko, naiisip nyo na rin ang naisip ko mga Cubs. Pero kahit pakulang din sa big man ang barangay sa ngayon, sa tingin ko ay malabo na rin talaga na kunin siyang muli dahil na rin sa kanyang edad na 37 years old. As much as gusto nating makitang mag-reunite ang Twin Towers ng Ginebra. At isa pa, gaya ng nabanggit natin kanina, Ginebra is eyeing for fresher legs na kung papalarin ay maaaring maging si Michael Phillips o Quintin Milora Brown sa 2027. Sa kaso naman ni Sistan, ilang laro pa nga lamang matapos matrade sa Terra Firmagit mula sa barangay, ay nagulat ang lahat nang i-announce niya ang kanyang pagre-retiro dahil sa kanyang natamong knee injury. At mula noon ay wala na masyadong naging balita sa kanya. Pero dahil nga sa maraming teams ang nangangailangan ngayon ng big man, at isa na nga ang Ginebra, muli na namang lumulutang ang kanyang pangalan na posibleng bumalik sa PBA mga Cubs. Pero gaya nga ng sitwasyon ngayon ni Greg, tanging ang jeep lamang ang makakapagdesisyon kung makakabalik nga siya sa PBA dahil hawak nito ang kanyang signing rights. At usap-usapan nga mga Cubs
na interesadong tropang Giga Crane or Shine na kunin ng 6'8" field German para ipantapat kay Junmar Fajardo. Sa buong karir ni Sistan sa Ginebra, malaki ang kanyang kontribusyon para masungkit natin ang 3 kampyonato. At nung nawala nga siya sa kupunan, ay ramdam na ramdam ng buong barangay ang malaking butas sa ilalim na kanyang naiwan. Kaya kung kukunin man nga siya muli ng Ginebra, sino sa palagay niyo ang dapat isakripisyo ng ating kupunan para matrade si Sistan pabalik ng barangay? Samantala, dumako naman tayo sa latest update sa ating resident import na si Justin Brownlee. Ito nga ay bumalik na sa bansa noong Biyernes ng umaga last week at kasalukuyang dumadalo na sa mga practices ng Gilas bilang paghahanda para sa parating na first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ito nga ay isang magandang balita dahil marami nga ang nag-alala matapos may ulat 2 weeks ago na nagkaroon ng pneumonia ang goat import ng Pinas. Dahilan kung bakit hindi ito naging available para sa mga laro ng Meralco sa EASL. Ito ay nabalot din ng kontrobersya dahil maraming lumabas na haka-haka na ayaw lamang talaga lumaro nito para sa Bolts sa nasabing liga kaya hindi ito nagpaparamdam sa kanila. Matatanda na grabe nga ang hype na naidulot ng balitang maglalaro si Brownlee sa Meralco katimap ang kanyang karibal na import ng TNT na si Ronde Hollis Jefferson. Ngunit hindi nga ito nangyari dahil sa naging lagay ni JB. Ayon sa ilang mga panayam, ay hopeful pa rin si JB na makalaro siya sa Meralco para sa kanilang mga future games at looking forward ito na makatandem si RHJ sa nasabing torneo, pero aminado nga itong nagre-recover pero pa rin siya hanggang ngayon sa epekto ng pneumonia na kanyang dinanas nitong mga nakaraang linggo. Hindi pa nga 100% sure na lalaro ito anytime soon sa Bolts. Pero may mga kumaalat na larawan Miyerkules ng gabi na nagsasabing ito ay bumisita na sa opisina ng Meralco at makipagkita sa mga team officials. Hindi nga lamang malinaw kung ibig sabihin nito ay lalaro na siya sa next game nila sa EASL sa December 6 o ito ay nag-courtesy visit lang talaga at malabo pa itong makalaro dahil nga sa kanyang conditioning issue at posible nga na mag-conflict pa ito sa busy schedule ng Gilas ngayong end of November at ngayong December. Sa kabila nga ng lahat ng ito, inasure ni Coach Tim Cone at ang SBP na magiging available ito na mag-suit up para sa mga susunod na signatura ng national team kontra Guam on the road sa November 28 at sa December 1 na gaganapin dito sa bansa. Magiging parte din ito ng Gilas squad na ipadadala sa Thailand na magtatangkang muling kunin ang gold medal sa SEA Games na magsisimula sa December 9. Isang good news pa nga pala mga Cubs ay pinili ring mapasama ni Coach Tim si dating Ginebra forward Jamie Malonzo sa kanyang 18-man pool para sa parating na FIBA qualifiers. Ito ay matapos itong lisanin ng Ginebra nang pumirma ito sa isang Japan B-League team nang matapos ang kanyang kontrata sa kupunan. At sa kabila ng lahat ng kritisismong natanggap ni CTC matapos hindi niya ito magamit ng gusto sa nakarang FIBA Asia Cup. Tayo nga rito ay umaasa mga Cubs na ito na ang magiging mitya ng pag-reconcile ng dalawang panig at hopefully ay makabalik na rin si Jamie sa barangay lalo na ito ay free agent ngayon. Kaya sa mga bashers dyan, quiet na lang ha. Suportahan na lang natin si JB at ang buong Gilas Pilipinas para sa kanilang parating na laban. Kayo mga Cubs, anong masasabi nyo sa ating mga tampok na istorya? Comment down at i-feature at shoutout natin yan next video. Ilagay nyo na rin kung may gusto kayong topic na gusto nyong ating talakayin sa mga susunod na videos. Heto pa lang ating mga kabarangay na nag-comment last video.
Maraming salamat at shoutout sa inyo mga Cubs. Enjoy this video. Please like, comment, and subscribe mga Caps for more Ginebra content.